Hello mga kasari, it's me Jennifer Bihia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Ayan, maulan po dito sa lugar namin ngayon. Okay, La Union area, maulan. Okay, so ngayon for today's video, natapos na po natin lakarin yung ating requirements para sa ating business permit, no? Pero nakapaglakad naman na tayo ng ating business permit noong pa po January. So ngayon, yung mga nilalakad ko po ngayon, yung mga natitira na ma-expired na. Di ba po? Ayan. Katulad po ng DTI. Ayan, katatapos ko lang po lakarin yung DTI kahapon. So yun. After 5 years po kasi yun. And then, July 31, 2026 po yun, ma-expire. So, na-renew ko na rin. No? Ayan, kapag po tayo ay magre-renew din po ng DTI, kailangan po natin dalhin yung ating TIN ID. Okay? Kasi kailangan po yung TIN number. Yan, no? Kasi sa akin po, hindi ko po nadala yung aking TIN ID. Kasi po, hindi ko inaasahan na kailangan na pala ng TIN ID, ng TIN number. Okay? So, hindi raw po nila ma-skip dun sa computer nila para ma-inex, no? Hindi nila ma-proceed kung hindi daw po na-fill upan yung TIN ID, no? Yung TIN number. Okay, so yan, kailangan po ng TIN number. Yun, nakalimutan ko kasi sa akin, kaya bumalik po ako dito sa bahay namin. Kalimutan ko yung TIN ID ko, hindi ko kasi yun dinadala. Yun, so yun, kailangan po natin dalhin yung ating TIN ID para mailagay po nila doon sa TIN number na kailangan po. Okay, so ayan, nakapag-renew na po tayo ng ating DTI at katulad po sa Bureau of Fire is ang pagpe-payment po is through GCash, no? May ini-scan po na QR code. Okay, so kailangan din po na may laman yung ating GCash para wala na pong para hindi na matenga or dire-diretso yung pagproseso. Okay, so yun sa akin, dahil nag-GCash po tayo, ayan, niloadan ko na lang po ulit yung aking number, no, ng may data na para ma-open yung aking GCash. Kasi yung gamit ko po dito sa bahay para ma-open ko yung GCash is yung Wi-Fi, no. So kapag lumalabas ako, wala akong internet, no, kaya niloadan ko na pang data na para ma-open yung aking GCash. Okay, so ang binayaran ko po sa DTI is 230 pesos, no. So ang mura lang niya. Pinakamura na siya kasi 5 years na po natin yun na magagamit. Okay, so after 5 years na naman tayo ulit magre-renew. Okay, so yun, mura lang po siya. Talagang 230 pesos lang yung binayaran ko doon. Okay, no, sa Bureau of Fire is 530. Through GCash din po yun. Okay, so upgrade na ng pag-payment through online na. Puro mga scan QR code na po tayo ngayon. Kaya kailangan meron na po tayong sariling GCash. Okay, para dire-diretso po yung pagproseso ng ating mga requirements or yung mga kailangan nating lakarin. Okay, so ayan. So ayan, wala na rin naman na pong tanong-tanong sa DTI kasi magre-renew tayo. Ayan, nag-fill up lang po ako ng form doon and then, ayun na, inano na nila, in-encode na and then bayad, payment na and then go. Diba, wala na masyadong pila kasi po, ayan, kalagitnaan na and July na. Diba, wala nang pila. Hindi katulad kapag January, talagang sobrang dami, no? Daming magre-renew, 'di ba? So, talagang tiyaga-tiyaga tayo sa pagpipila niyan para sa ating permit. So, ayan, wala naman na po sila ibang kailangan kundi yung TIN ID, TIN number at yung GCash payment, no? So, yeah, wala na talaga ibang kailangan kundi yun lang po. Ballpen, magdala na lang din po tayo ng ballpen para makapag sulat, mag-fill up sa form. Okay, so ayan, yun lang naman po yung ating ginawa. 'Di ba? Nakompleto na natin yung ating mga requirements. Okay na. Wala na tayong ibang iisipin kundi magbenta-benta ulit. Yung mga paninda na naman natin, no? So ayan, dahil January ay kailangan na naman natin mag-renew. Okay, so galingan nating magbenta para pag-ipon tayo ng pangpa-renew ng business permit. So ayan, 'di ba? So ayan, I hope nagkaroon po kayo ng idea about sa mga requirements, no, at yung mga kailangan nating dalhin. Okay, so ayan. I hope nagkaroon po kayo ng idea dito sa aking video. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye. Happy selling. God bless.